Alam mo nga, ayoko malayo kay Muki. Ayoko. Pabalikin niyo na po si Ate Emma. Huwag mo na akong bigyan pa ng dahilan para magalit ulit sa'yo. How is she doing na po ba? Hindi na kasi ako dito nagtatrabaho. Inalis na ako ng mami niya. Parang awa mo na. Patawarin mo na si Em. Fine! Oo na! Isipin mo na ako ng gusto mo isipin. Naniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo gusto kita maging masaya? Alam mo, iniisip ko nga ano kaya ang itsura ni Muki nung bata pa siya. Wala ka ba nakitang litrato doon sa bahay nila? Bakit nga kaya wala? Binabalaan kita, Emma. Kapag inulit mo pa yung ginawa mo, hindi lang kita basta sisisantihin. Gagawa ako ng paraan para mapalayas kayo sa tinitirhan nyo, pati na rin sa lugar na to. Gusto ko lang malaman kung tutupad ba talaga si Emma sa pinag-usapan. Ngayon, lapag mo dyan. Ayan. Flor, di ba hindi ako pwedeng pumasok dito? Oo nga. Pero wala naman si Ma'am Olive eh. Kaya okay lang. Ang narinig ko kasi, magtatagal siya sa office ngayon kasi nasa Cebu pa si Ma'am Astrid. Pero pabalik na rin yun si Ma'am Astrid. Ah, ganun ba? Ano ba? Masisisi niya ba ako? Ang dami-dami kong trabaho dito, Day. Tambak na yung trabaho ko, tapos hindi naman siya kumukuha ng katulong ko dito. Siyempre. Basta, pag kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang, ha? Salamat, ha? Pero basta, promise mo sa akin, huwag mo nang puntahan si Muki. Ito naman, eh. Oo. Ayan. Buti na lang talaga, hindi ka lumapit sa kanya kahapon. Diyos ko, kinabahan ako sa'yo. Kung hindi, naku, dalawa tayong mayayari kay Ma'am. Hindi mo kasi. Likabok naman dito. Parang natahimik ka. Hindi, kinuha ko lang ng walis. Sige, walisan mo dyan banda kasi si Ma'am Olive pa naman sensitibo yun sa alikabok, ha? No, banda. Yan. Thank you ulit, ha? Nay Emma? Okay. Ba't ka pumunta dito? Hindi tayo pwede dito mag-usap. Okay. Miss na miss kita. Gusto nga sana kitang yakapin kahapon kaso ayoko magkaroon ng dahilan yung mami mo para paalisin ako sa trabaho. Naiintindihan ko naman po, Nay Emma. Miss na miss ko din po kayo. Pero siguro po, tama po kayo eh. Na wag po muna tayo magkita.
Kasi ayoko po magkahiwalay tayo na Emma. Kumusta ka? Ha? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng mami mo? Sinira niya na din po yung story po. Okay lang yun, mapapalitan yun eh. Ikaw yung iniisip ko, ikaw yung inaalala ko. Hindi na din yata po ako gagaling eh. Hindi totoo yan. Gagaling ka. Tingnan mo to. Ikaw yan. Ako po tunay, Emma? Oo, Muki, ikaw yan. Nakita ko yan sa office ng mami mo nung naglilinis kami ni Flor. Eh, tingnan mo, ang lusog-lusog mo. Mukha ka namang walang sakit. Pero ang sabi po ni Mami, may sakit daw po ako simula bata ako eh. Simula po nung pinanganak niya ako. Muki, hindi ako naniniwala. Ang linaw-linaw ng picture na yan, oh. Mukha kang hindi sakitin. Naniniwala ako na gagaling ka at babalik ka sa dati. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para makatulong sa'yo. Muki, bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala lang po na Emma. Kasi si Mami po eh, wala na po akong narinig sa kanya kung hindi na daw po ako gagaling. Pasalamat daw po ako na umabot ako sa age na to. Kayo lang po yung tanging tao na nagsabi po sa akin na may pag-asa pa akong gumaling. Alam mo ba, nung pinanganak ko yung baby ko noon, nahina din yung katawan niya. Pero nagdasal ako, naniwala ako at nagtiwala ako. Gumaling po ba siya? Gumaling siya. Pinagbigyan kami ng Diyos na magkasama. Kung hindi lang dumating yung isang sakon na siguro magkasama pa rin kami ngayon ng anak ko. Huwag na po kayong umiyak. Huwag po kayong mag-alala. Maniniwala na po ako. Nagagalit po ako. At ito pong binigay niyo po sa akin. Ikikip ko po to. Ito po yung magpapaalala sa akin na may tao na gustong gumaling ako. At ikaw po yun na Emma. Patuloy lang magmamahal, patuloy na nalaman. Dahil pagkatapos ng gabi, ikaw pa rin ang aking ilaw. Ikaw ang Tama, ayan na. Pinilitan na namin yung ringing tone mo. Diyan na yung paborito mong kanta. Miro, salamat ha. Kutsi, salamat din sa pagpapera mo sa akin ng laptop mo. Wala yun. Eh, ano ba talaga hahanapin mo? Gusto ko lang sana maghanap ng impormasyon tungkol kay Ma'am Olive kung meron. Pero mas gusto ko sanang matuto ng kahit konti lang sa sakit ni Muki para kahit paano naman makatulong ako sa kanya. Eh, ano ba talaga sakit ng bata? May leukemia daw siya. Tapos autoimmune disease daw. Meron din daw siyang sakit sa spinal cord niya. Tapos nagpa-panic attack din daw siya. Oh, buti buhay pa siya. Uy, kawawa naman pala talaga yung batang yun. Parang lahat ng sakit, meron siya. Oo nga eh. Lumalapit ka pa rin kay Muki? Anak naman? Oo nga. At saka kung makaasta ka, parang ikaw yung nanay ng bata. Oo nga. Eh, ano po kasi parang napapabayaan po kasi siya ni Ma'am Olive.
Hindi ko naman kasi maintindihan yung mga nanay. Kung hindi pa babayaan yung anak nila, pamimigay. Ano kaya nila natitiis na nahihirapan yung anak nila? Alam mo, Nay, kung nabubuhay lang si Baby Kyla, hindi ko hayaang masaktan siya o mawalay sa kanya. Mami, thank you po kasi pinayagan niyo po akong lumabas ulit. Papalinis ko lang kay Flor yung kwarto mo. Pero Flor, pakibantayan muna si Buki. May ayusin lang akong machine, tapos tsaka ko na lang maglinis. Sige, ma'am. Ay, Ate Flor, pwede mo po akong gawa ng smoothie? Ay, oo, sige. Sige, dito ka lang ha. Sandali lang. Yes, Grace. Napatawag ka? Ma'am, hindi ko po kasi makontak si Ma'am Olive, kaya ikaw po yung tinawagan ko. Tungkol saan ba? Ako na lang magsasabi sa kanya. Kaka-deliver lang po kasi namin sa kanya ng Canexidol. Umorder po ulit siya pero matatagalan pa po yung next delivery. Umorder ulit si Olive ng Canexidol? Damn it! Mookie! 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 Bakit po, Mami? Bakit nakatago ang photo nito sa kwarto mo? Mookie, tinatanong kita. May nagbigay ba sa'yo nito? Hindi ko naman kasi maintindihan yung mga nanay. Kung hindi pa babayaan yung anak nila, pamimigay. Paano kaya nila natitiis na nahihirapan yung anak nila? Kung nabubuhay lang si Baby Kyla, hindi ko hayaang masaktan siya o mawalay sa kanya. Virgie? Virgie! Hoy, Virgie! Virgie! Ay, para! Sundan mo yun, ha? Bilis! Where did you get this photo? Tinatanong kita, kaya sumagot ka. Bakit nasa iyo yung picture nito? Ha? Ang alam ko, yung legs mo lang ang walang silbi. Pero tong bibig mo, gumagana. Kaya sagutin mo ko. Bakit nasa iyo tong picture na to? Wala pong nagbigay sa akin yan, Mami. Then why is it in your room? Sagutin mo ko, ha? Paano mo nakuha tong picture na to kung walang nagbigay sa'yo nito? Sagutin mo ko! Kinuha ko lang po yung photo, Mami. Kinuha? Turo mo ko. Turo mo ko. Paano mo to nakuha, ha? Paano mo nakuha tong picture na to?
Nung pumasok po ako ng office mo, tapos tinulungan ko po kayong kunin yung mga files niyo, Mami. You little thief! Sino nagsabi sa'yo na pakialaman mo tong picture na to, ha? Sino nagsabi sa'yo na itago mo to, ha? Sino nagsabi sa'yo sumagot ka? Sumagot ka! Ha? Bakit mo ako ninanakawan, ha? Bakit mo ninakaw tong picture na to, ha? Mami, bakit po kayo nagagalit? It's just a picture. Kasi, hindi mo dapat tinatago tong picture na to! Dahil po ba I look healthy in that picture, Mami? Dahil po ba wala po akong sakit? Tumahimik ka! Mami, bakit po ba kayo nagsinungaling sa akin? Ang sabi niyo po sa akin, di ba may sakit po ako simula nung bata ako? Picture lang to. Hindi mo alam kung anong totoong kondisyon mo ng mga panahon na to! Oh, ayan, tumigil! Para! Diyan na lang! Eto, Virgie! O mama, usayin na lahat ng bilis! Virgie! Ligaya? Anong ginagawa mo dito? Dito na kami nakatira. Ay, kumusta? Yung pinapahanap ko sa'yo, may balita ka na? Oo, Ligaya. Kaso lang, hindi ko naman alam kung saan kita pupuntahan. Wala naman akong number mo. Nabalitaan ko kasi na nasa Pilipinas na si Ma'am Alice. Simula na mawala sila sa akin, parang laging may kulang sa pagkatao ko eh. Yung pagiging ina ko, hindi ako kumpleto. Ang dami kong gustong sabihin sa kanila. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanila eh. Sigurado akong pag nakita nila ako, masasaktan sila. Pero sana, pag nakita nila ako, mapatawad nila ako. Kasi ng mga panahon na yun, wala naman ako kayang gawin. Wala ko alam gawin. Basta alam ko lang, yung ginawa ko yun ang pinakamabuti para sa kanila. Magnanakaw ka, ha? Magnanakaw ka? Ha? Wala kang utang na loob? Matapos lahat ng ginawa ko sa'yo, nanakawan mo lang ako? Ha? Hindi ka naniniwala sa akin? May sakit ka! Tanggapin mo na may sakit ka at hindi ka nagagaling! Flor! Ano po, Emma? Ito ka nga. Anong ginagawa mo? Sinasaktan niyo mo si Mickey. Iyaan mo na. Wala naman tayong magagawa eh. Alam mo, sumawa talaga sa bata. Palagi niyo ba ito ginagawa? Ako alam, kapag sila lang dalawa sa kwarto, eh, ngayon ko nga na nakita sinasaktan ni Ma'am si Muki ng ganyan eh. Saka na. Flor! Bilisan mo! Opo, Ma'am. Tulungan mo akong iakyat tong si Moki. Opo, Ma'am. Ito na po. Ilalagay ko siya sa dark room. Bilis! Opo, Ma'am. Opo. Nanakaw ka? Nasaan yung address nila? Saan sila nakatira? Bakit bigay mo na sa akin? Hindi ko pa nga alam eh. Hindi rin naman alam nung nagsabi sa akin. Anak ng alas, Virgie. Ano ka ba? Pinagpawisan yung singit ko kakahabol sa'yo. Tapos ngayon, namasahi ako dun sasabihin mo, hindi mo alam yung address ni Mama Alice? Di mo alam kung saan sila nakatira? Anak ng tinapay naman, Virgie. Mabuti pa, ibigay mo sa akin ang bagong number mo. Kukontakin kita kapag nalaman ko ng address ni Ma'am Alice. Siguraduhin mo yan, ha? Yan, ma'am. Sige na, Flor. Umakyat ka na. Aba, Ma'am. Anong bahala kay Muki dito? Sige po, Ma'am. Mami, bakit niyo po ba ako sinasaktan? Because you did something wrong. Is it because of my old photo? Magsaya ko nga po nung mga nakita ko yun eh. Pero Mami, bakit parang ikaw hindi ka masaya? Bakit parang gusto mo ako lagi may sakit? Dahil may sakit ka naman talaga. At wala na akong magagawa doon.
Mukhang hindi ako naniniwala. Ang linaw-linaw ng picture na yan, oh. Mukha kang hindi sakitin. Naniniwala ako na gagaling ka at babalik ka sa dati. Maybe, kasi hindi mo ko mahal. Hindi mo ko mahal, Mami. Hindi mo ko mahal. Hindi niyo po ko mahal. Hindi niyo ko mahal. How dare you say that? Hindi mo alam kung anong mga kailangan kong isakripisyo para sa'yo! Kasi, Mami, kung mahal mo ako, hindi mo ko sasaktan. Kung mahal mo ako, gusto mo akong gumaling. Gusto mo akong gumaling, Mami! Hindi ka titigil, ha? Sinasagot-sagot mo ko. Tapos ninakawan mo ko ng gamit! Kailangan mo na talagang maputulan ng sungay! Nasaan si Mookie? Para sa'yo! Gusto mo akong gumaling, Mami! Hindi ka titigil, ha? Sinasagot-sagot mo. Mami! Mami, ayoko po dito, Mami. Mami, ayoko sa laman na doon. Ayaw mo dito? Please. Well, sana. Inisip mo yan bago mo ko ninakawan at bago mo ko sinasagot-sagot. Tulungan niyo ako. Paano ko tutulungan si Mookie? Sinasagot-sagot mo. Mami. Hindi ka lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Mami! Mami, please! Mami, please! Hindi ako makakahinga, Mami, please! Yan naman dapat sa'yo. Mami, ayoko! Hindi mo kailangan tong mga gamot na to kasi nga, di ba, hindi sabi mo. Emma, ito, magmerienda ka muna, ha? Ayan. Ayan, kumain ka na. Tapusin ko lang yung nasa loob. Salamat, ha. Sige, wala ano man. Clark. Si Mookie, nakabalik na ba sa kwarto niya? Ako, wala pa. Nandun sa dark room. Dark room? Ay, ano, tambakan lang yun ng mga lumang gamit ni ma'am. Eh, bakit naman doon? Ay, maayos naman doon, kaya lang madilim kasi walang ilaw. Ewan ko nga ba kay ma'am, ba't ayaw niyang papalitan ng bombilya? Lord, baka naman pwedeng kausapin mo si ma'am. Takot kasi si Mookie sa madilim. Ano ka ba? Eh, ano ba magagawa ko? Eh, hindi naman makikinig sa akin. Hayaan mo na lang. Isang gabi lang naman yun. Na walang pagkain? Kung mag-alala, sa umaga naman palalabasin niyo yun. Dinidisiplina na lang. Anong klaseng pagdidisiplina yun? Ikukulong mo yung anak mo tapos walang pagkain? Ito naman. Alam mo naman, di ba, kanya-kanya tayo ng pagdidisiplina sa mga anak natin. Eh,
Ano ba magagawa natin? Eh, siya yung nanay. Sino ba naman tayo, di ba? Hayaan mo na. Ma'am Astrid, sandali lang po, may sasabihin lang po ako sa inyo. Tungkol po dun sa... Mamaya na, ha? Mamaya na. Kailangan ko makausap si Olive, ha? Pero ma'am, sandali lang. Ma'am Astrid, bawal po kayo dito, ma'am. Ako po yung mapapagalitan ni ma'am kapag nahuli niya tayo dito, ma'am. Ako kakausap sa kanya. Ma'am, sa labas na lang po kayo mag-antay, ma'am. Ako na lang po tatawag kay ma'am. Kay Ma'am Olive, sige naman, bawal po kayo dito, ma'am. Mapapagalitan po ako. Ma'am, ako po yung mayayari, ma'am. Sisistante po ako, ma'am, pag nahuli tayo dito, ma'am. Sige na po, ma'am. Doon na lang po kayo sa labas mag-antay, please. Anong ginagawa mo dito, Astrid? Flora ko ng bahala. Sige po, ma'am. Pasensya na po. Pasalamat ka, pinauwi kita galing sa Cebu. And here you are. Pinapasakit mo agad ang ulo ko. Nagulat lang ako sa sinabi ni Grace. Bakit nag-order ka ng madaming Canixidol? Para na naman ba to kay Mookie? No! Olive, huwag ka na magsinungaling. Alam kong ginagamit mo yung gamot na yan para kay Mookie. Kapag pakiramdam mo madilim ang paligid mo, tumingin ka lang sa langit. Makakakita ka kahit isang bituin, kumikinang. Iilaw ka na. Matapang ako. Matapang ako. Sabi niya, matapang Huwag mong susubukang pakialaman ang mga plano ko. Sorry, pero magkaiba tayo. Hindi ko na kayang konsintihin yung ginagawa mo. Kaya, akin na yan! Akin na yan! Akin na! Akin na sabi! Nakapitaw mo na! Astrid! Akin na sabi yan eh! Astrid! Ayun na nga, dahil ayaw magbayad ni Wiro sa talo niya sa pustahan namin, alam mo bang ginawa ko?
Eh di inagaw ko yung anda sa kamay niya. Tapos, yung pera nalaglag sa etyas ng baboy. Ang kihautin! Hindi ko makuha-kuha kasi ang baho. Buti nga sa'yo. Alam mo. Ligaya, nauubusan na kami ng joke dito. Malungkot ka pa rin? Ano ba kasi yung kinukwento mo na hindi mo mahanap-hanap? Kasi hindi ko Ano? Hindi daw uuwi si Emma. Ang batang ito naman. Ikaw ba kayo nga? Huminga ka ng malalim. Huminga ka sa dibdib mo. Huminga ka sa dibdib mo. Huminga ka sa dibdib mo. Ito. Inhale. Sa ilaw. Exhale sa bibig. Inhale sa ilaw. Exhale sa bibig. Sige pa. Mag-isip ka na masaya. Sige na. Inhale. Okay. Ayos ka lang ba? Anyari? Bakit daw hindi uuwi si Emma? Nasaan na ba siya? Di ba andun sa mansyon? Nagtatrabaho doon sa malaking bahay. Hindi, kaya nga tinatanong ko kung nasan si Emma, di ba? Kasi baka mamaya umalis doon o kung mamaya kung ano nangyari, hindi natin alam, di ba? Ayun na nga, ano ba? Kung ano ni Emma, di ba? Danilo! Nagsabi ba sa Emma sa'yo na hindi siya uuwi? Oo, Nay. Bakit daw? Ito yung gawin nating masa. Nay, may tanong lang po ako. Saan niyo po natutunan yung ginawa niyo po sa akin, yung tinuro niyo po sa akin kanina kapag nagpapanik attack ako? Sabihin kasi ako sa internet tungkol sa sakit mo. Kahit pa paano may natutunan ako. Ang galing niyo po talaga, Nay, no? Alam niyo po, sobrang daming gamot na binibigay sa akin ni Mami. Pero, ngayon ko lang nalaman na yung medicine of love and care niyo po pala yung magpapakalma lang sa akin. Buti naman kahit pa paano may natulong ako sa'yo. Nay, malaking tulong na po yung sinamahan niyo po ako dito. Pero, paano niyo po pala nalaman na nandito po ako? Narinig ko kayo ng mami mo kanina, kaya alam ko na nandito ka. Tan. Emma? May papakiusap sana ako sa'yo eh. Hindi ako makakauwi. Ano? Bakit? Kailangan ko samahan si Mookie. Ano? Emma, bakit? Ano ba nangyayari? Ay, saka ko nalang papaliwanag sa'yo, ha? Pero Emma... Dan, huwag mo naman ipagdamot sa akin na matulungan ko si Mookie. Kailangan niya ako ngayon. May intindihan niya ako, Mookie, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang isipin natin ngayon, yung kalusugan mo. Kaya kumain ka na. Huwag ka masyadong nagpapagod, baka mamaya hindi ka na naman makahinga. Alam niyo po, Nay, feeling ko po kaya po ako hindi makahinga kanina. Nag-panic attack lang po ako. Kasi madilim po dito, tapos natatakot ako. Pero tingnan mo ako, Nay. Diba? Kahit wala akong kanula, tapos kahit wala akong oxygen, nakakahinga ako ng maayos. Alam niyo po, feeling ko po talaga may superpowers kayo.
Kasi every time nakasama ko po kayo, gumagaling ako. Sige na, kumain ka na. Ito, tubig. Yan. Bakit parang malungkot ka? Nandito na si Nanay Emma. Wala lang po, Nay. Kasi, di ba po nung nilalagnat ako, kayo po yung nandyan. Tapos, ngayon po, nandito din po kayo para samahan ako. Muki, maliit na bagay lang to. Sa totoo lang, ikaw pa ngayon nakakagawa ng pabor sa akin eh. Kasi, ang saya-saya ko kapag natutulungan kita. Alam niyo po, Nay, hindi po maliit na bagay ito. Kasi, naalala ko po kapag nandito po ako sa room na to, lagi po akong takot na takot. Pero since nandito po kayo ngayon, kahit anong takot, wala akong nararamdaman. Kaso, hirap po palang masanay. Bakit naman? Kasi mamaya kapag po nagkahiwalay na naman po tayo, mamiss ko po kayo ulit ng sobra. Sino naman nagsabi sa'yo maghihiwalay tayo? Siyempre, kapag nahuli po tayo ni Mami, kaya na ayoko pong magkahiwalay tayo kahit mangyari yun. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi mangyayari yun. Huwag na po kayo mag-cry, Nay. Loko ka? Pinayagan mo sa Emma matulog doon kay na Madam? Alam ba ito ni Madam? Hindi ko alam na eh. Naputol kasi usapan namin ni Emma eh. Alam mo ba naglumuhod ako doon kay Madam? Nagpakababa ako para lang yan si Emma matanggap ulit sa trabaho niya. Paano ko yan si Emma? Meron na namang gagawin na hindi magugustuhan ni Madam. Eh, natanggal na naman siya sa trabaho. Nay, hayaan niyo na. Hayaan niyo si Emma. Ano nga yan? Hindi siya masaya eh. Saan masaya ka dyan? Tapos ako magmamakaawa na naman? Ano akala niyo sa akin, bida, sa teleserye? Hindi na ako luluhod doon. Manigas kayo. I'm not done with you, Astrid. Prepare yourself sa gagawin ko. Nanay. Nay! Uy! Bitiwan mo! Nay! Hayaan niyo na po si Emma! Kailangan na umuwi ngayon din! Nay, hayaan niyo na! Hayaan niyo na si Emma! Pabayaan niyo na siya doon! Peste ka talaga! Hayop ka! Eh kung papagalitan niyo siya, bukas na! Huwag na ngayon! Malamang hindi alam ni Madam ito. Paano kapag si Emma nahuli ulit? Ha? Anong gagawin mo? Hindi ka nag-iisip. Asan yung utak mo? Pati yan na-deliver mo sa ibang tao? O baka, Nis, mas sinusunod ko lang yung sinasabi ng puso ko. Puso-puso ka dyan! Yung puso sa baraha lang! Eh, hindi ko mapigilan si Emma na eh. Sabihin mo, tanga ka! Tanga! Na hindi naman ho sa tanga yun. Ngayon ko lang po nakita naging masaya si Emma eh, nung makilala niya si Moki. Kaya wala na akong pakialam na eh kung para sa inyo, katangaan to na mapasaya ko yung asawa ko. Nagawa ko nung lahat eh.
Eto na eh. Sandali. Mookie? 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 Mami? Mami? Mami, papalabasin niyo na po ba ako? No. May narinig akong phone na nag-ring dito. May kasama ka ba? Wala po akong kasama dito, Mami. Baka eto po yun. Nakita ko po kasi ito dito eh. Ito po yung dati kong laruan, di ba? Sigurado ka wala kang kasama dito? Opo. Dati-rati, tuwing pinupuntahan kita dito sa dark room, takot na takot ka. Hindi ka makatulog. Bakit parang ngayon, hindi ka na affected na nasa dark room ka? Mami, hindi naman po yung totoo eh. Hindi niyo po ba ako narinig kanina? Nag-panic attack po ako, pero nawala din po. What's that? Mami, ito lang po. Ito lang po yun. Pwede ba? Huwag mo akong ginugunot ng ganon? Patayin mo yan! Ito po kasi yung nilalaro ko kanina eh. Hindi po kaya ito talaga yung narinig ko. Parang hindi naman ganyan yung tunog ng narinig ko kanina. Fine. Whatever. I'm tired. I need to go to sleep. Sana po pwede po tayong kumuha ng gamot, no? Hindi na. Baka mamaya magising pa yung mami mo. Umiinom naman po yun ng sleeping pills eh. Alam niyo, kwento nga po ni
Ate Flor. Minsan nga daw po, mahirap daw po yung gisingin. Sana natulog na siya. Para hindi niya na tayo puntahan dito. Nay? Baka po gusto niyo pong umuwi, Pwede naman po para po magamot niyo po yung sugat niyo. Para po hindi din siya ma-infect. Kung gusto niyo lang naman po. Sugat lang to. Ang sabi nga ni nanay, malayo sa bituka. Kaya dito lang ako, sasamahan lang kita. Salamat, Nay. Hindi po ako tatanggi dyan, no? Gusto po kitang makasama, Alam mo na, Emma, ang tapang-tapang niyo po talaga, no? Ngayon po, kahit na may sugat po kayo, tinitiis niyo yung sakit. Kahit wala po kayong gamot. Tapos, kahit na po alam niyong mapapahamak po kayo kay Mami, pinuntahan niyo pa rin po ako dito. Nay Emma, ano pong sekreto niyo? Bakit po sobrang tapang niyo? Alam mo ba, nung bata pa ako, kahit takot ako, nagtatapang-tapangan ako. Bakit po? Kasi hindi naman ako nahaasikaso ni nanay Kaya kailangan ko maging matapang. Wala naman kasing ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Sorry po, Nay, Pinalungkot po kita. Ano ka ba? Wala yun. Pero alam mo, yun din ang gusto ko matutunan mo. Maging matapang ka. Kasi hindi sa lahat ng oras dadating ako para matulungan kita. Alam ko naman po yun, Nay Emma. Alam kong hindi ganun kadali, pero kailangan mo maging matapang. Ano mo yung takot mo? Gusto ko maalagaan mo yung sarili mo. Nay, ko nga po alam kung paano Kaya nga, alam kong hindi madali. Pero yun lang yung paraan na alam ko para matulungan kita kahit wala ako. Para makampante ako pag naiisip ko na kakayanin mo kahit hindi mo ako kasama. Kaya anak, mangako ka sa akin, hindi ka magpapatalo sa kahinaan mo. Aalagaan mo yung sarili mo, ha? Opo, Nay. Magiging matapang po ako. At sa tuwing nanghihina po yung loob ko, ikaw po yung iisipin ko. Yung mga memories po nating dalawa, tsaka yung mga bonding po natin, at yung mga memories pa po natin na i-create natin in the future. Kasi, Nay, kayo ang source of strength ko. Magiging matapang po ako para sa inyo. Good night, Nay. Good night, anak. Umaga na. Muki. Kailangan ko nang umalis. Baka magising na yung mami mo. Sandali.
Okay. Basahin mo nga to. Hindi ko alam kung tama. Olive Caparas shatters expectations as she trades her medical ambitions for the reins of Artemis Pharmacy. Notably, Olive Caparas, who never secured a medical license. Never secured a medical license? Di ko alam kung tama ba yung iniisip ko. Ibig pong sabihin, hindi talaga totoong doktor si Mami. Ay, hindi naman. Baka naman nakapag-aral siya pero hindi lang siya nakapagtapos at hindi nakakuha ng lisensya. Bakit kailangan niya pong magsinungaling? Di ko alam pero sige, kailangan ko nang umalas ha. Pero huwag ka mag-alala, magtatanong-tanong ako. Ngayon. Ingat po kayo Ay. Salamat po. Tandaan mo yung sinabi ko ha. Nakatatag ka. Kabalik ako. Emma, anong ginagawa mo dito? Wala ka naman pasok ka. May naiwan kasi ako eh. Ito, binalikan ko lang. Paano ka nakapasok? Nagwalis ka, di ba? Naiwan mo bukas yung gate kaya nakapasok ako. Walis ba ako? Naka-floor ha, nakalimutan mo na. Nagiging makakalimutin ka na. Dami mo kasing trabaho eh. Paano mauna na ako ha? Kasi sige. Si Dan baka inaantay na ako. Oo, sige. Ingat ka ha. Sige. Walis ba ako kanina? Naku, Emma. Siguraduhin mo lang na hindi ka nakita ni Ma'am Olive. Dahil kung hindi, patay ka. Emma, huwag mo na ulitin yun ha. Mabuti nga nangyari yun. Anong mabuti ka dyan? Talaga naghahanap ka ng trouble? Kung hindi po nangyari yun, hindi ko malalaman yung narinig yung chismis na hindi lisensyadong doktor si Ma'am Olive. Kanino mo naman nalaman yun? Nabasa namin sa isang post sa internet. Hindi siya lisensyadong doktor. Hindi siya nakapagtapos ng pagdodoktor niya. Alam mo, mapapahamak tayo dyan sa akusasyon mong yan. Kahit na totoo yun, wag na wag ka makikialam. Siya po yung tumatay yung doktor ni Mookie. Malay mo, pinagpatuloy niya yung pagdodoktor niya. Oo nga, Emma. Malay mo naman nakapagtapos talaga si Ma'am Olive. Sana naman, Mookie, magtanda ka na. Nakakapagod ka na rin disiplinahin. Ang hirap-hirap naging doktor mo. Baka naman po kaya talaga kayo nahihirapan. Kasi hindi naman po talaga kayo doktor. What did you say? May doctor's license po ba talaga kayo, Mami? Doktor po ba talaga kayo? Tinatanong mo ko kung meron akong lisensya? Of course! I have
have a medical license. But wait. Bakit bigla mong natanong yan? May iba bang nagsabi sa'yo? Wala po. Flora, ikaw ba? Ay, ma'am. Naku, hindi ho ako, ma'am. Hindi po ako yung nagsabi na wala kayong license. Sabi ko pa nga po kay Mookie na the best doctor po kayo. So, kung hindi ikaw, sino? Ma'am, baka po galing kay Ligaya. Diba siya naman po yung nakarinig ng chismisan sa ospital na hindi po kayo doktor? Pati nga po si Emma, alam po eh. So si Emma ang nagsabi kay Mookie? Ay, ma'am, hindi ko lang po sigurado, ma'am. Hindi ko po alam. Kaya sa susunod, Mookie, huwag kang basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Lalo na kung galing sa mga taong ginagawang main course ang chismisan. Opo, Mami. Are you done eating? If you are, ipasok mo na siya sa kwarto niya, Flo. Opo, ma'am. Tara. May doctor's license po ba talaga kayo, Mami? Doktor po ba talaga kayo? So si Emma ang nagsabi kay Mookie? Buisit na Emmang yun. What a delightful surprise to see you here, Astrid. Alam mo naman, madami ako naiwang trabaho na pinadala mo ako sa Cebu. Oh dear, Astrid. Alam mo na ba kung ano ang viral news ngayon? News? Anong news? Oh, Astrid dear. News flash. You are no longer the retail operations manager of Artemis Pharmacy. Olive? Yes, you heard me right. Olive? You are fired. Please, baka pa rin naman natin pag-usapan to. Yung nagawa ko dati, parang naman kay Mookie yun eh. Oh, please. Spare me the drama. Just leave. Oh, by the way, don't forget to book a cab dahil kukunin ko na rin yung company car mo. And on the way, maghanap ka na rin ng ibang malilipatan dahil hindi ka na rin papapasukin sa kondong tinitirhan mo. Hello, Virgie! Kumusta? Alam ko na kung saan nakatira si Ma'am Alice. Talaga? Text mo kagad sa akin yung address, ha? Pupuntahan ko kagad sila. Okay. Sige. Simula na mawala sila sa akin, parang laging may kulang sa pagkatao eh. Yung pagiging ina ko, hindi ako kumpleto. Ang dami kong gustong sabihin sa kanila. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanila eh. Sigurado ako pag nakita nila ako, masasaktan sila. Pero sana pag nakita nila ako, mapatawad nila ako.
Kasi ng mga panahon na yun, wala naman ako kayang gawin. Wala ko alam gawin. Basta alam ko lang, yung ginawa ko yun ang pinakamabuti para sa kanila. Nasaan yung address nila? Saan sila nakatira? Pakibigay mo na sa akin. Namatayan ka raw ng anak, sabi ng nanay mo? Opo, ma'am. May iba ka pang anak? Wala ho. At wala na rin ho akong kakayahan na magkaroon pa ng anak. Kaya pala sabik na sabik ka sa anak. Kaya din siguro gustong-gusto mong nakikipag-usap kay Mookie dati. Tsaka kaya pa na yung silip mo sa kwarto niya. Kawawa ka naman. Habang buhay ka na lang makikiambon sa pagmamahal ng isang anak. Sayang nga ho eh. Hindi ko na mararanasan maging isang ina. Dahil po kung meron po akong pagkakataon, hindi ko po sasaktan at hindi ko po ikukulong yung anak ko. Gaya po ng ginagawa ng ibang ina. Ako ba ang tinutukoy mo? Ma'am, pasensya na po kayo. Pero nakita ko po na sinasaktan niyo si Mookie. Sinasabunutan niyo po siya at sinasampal. Pasensya na po kayo kung di niyo magugustuhan yung sasabihin ko, pero mali po yung pagdidisiplina niyo sa kanya. Don't you dare lecture me as if you know better. Eh wala kang napalaking anak. Sa susunod, na makialam ka sa kung paano ko dinidisiplina ang anak ko, hindi ko lang to ibubuhos sa'yo, paiinom ko pa sa'yo lahat ng tubig dito na may sabon. Naiintindihan mo? Lumugar ka sa kinatatayuan mo. Danilo, sige, daanan mo na lang ako mamaya. Marami pa akong ginagawa dito eh. Bakit parang malungkot ka? May nangyari ba? Hindi, wala. Sige na, marami pa akong lalabahan. Saduin mo na lang ako mamaya, ha? Emma, ikaw na bahala dito, ha? Ayan. Oh, ito. Flor! Ay, pa! Ang bag ko, tsaka ang susi. Ay, opo, ma'am. Sandali lang po.
Simula na mawala sila sa akin, parang laging may kulang sa pagkatao eh. Yung pagiging ina ko, hindi ako kumpleto. Ang dami kong gustong sabihin sa kanila. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanila eh. Sigurado ako pag nakita nila ako, masasaktan sila. Pero sana pag nakita nila ako, mapatawad nila ako. Malilate ako ng uwi ngayon. Marami akong gagawin sa opisina. Ikaw na ang bahala dito. Afe po. Ma'am Alice. Ako po si Ligaya. Emma, nakaalis na si Mama. Ikaw na muna bahala dito. Asikasuhin mo na, dun lang ako sa loob. Sandali. Baka naman pwede mong ipasyal si Mookie. Ako naman, Emma. Ayang ka na naman eh. Naghahanap ka na naman ng gulo tapos idadamay mo pa ako. Sige na, kahit sandali lang. Kawawa naman yung bata. Malis, naku, salamat po talaga nakita ko kayo. Ang tagal-tagal ko po kayong hinahanap. Kumusta na po yung mga anak ko? Gusto ko po sana silang makita. Wala sa akin ang mga anak mo eh. Ma'am Alice, di po ba... saan niyo ko po binigay yung mga anak ko? Gusto ko lang po silang kumustahin. Gusto ko lang po makita yung dalawang bata. Ayan. Sige. Konti pa. Konti pa, Mookie. Nandiyan lang kayo, ha? Nakakatuwa, nakakakbang ka na. Kaya nga po, Nay. Pero, Nay, bakit po kaya ganun, no? Alam niyo po, hindi po kasi ako tinuturukan ni Mami ng Canixidol lately, eh. Pero bakit ganun? Bakit kung kailan hindi niya ako tinuturukan, nakakalakad ako? Mookie, hindi ko din alam. Huwag mo na isipin yun. Maupo ka na muna. And... Nay, di po kaya totoo yung sinasabi dun sa article? Na hindi naman po talaga totoong doktor si Mami. Huwag mo na lang isipin yun, ha? Gusto mo mag-practice ulit tayo? Ha? Pero, hindi kita hahawakan, ha? Pero aalalay ako sa'yo. Sure ka, Nay? Kaya mo yan. Baka mamaya matumba ako. Hindi, nandito ako. Subukan natin ulit. Tayo lang kita. Ay, salamat, Nay. Subukan mo na mag-isa, ha? Dito ako. Huwag mo bibiglain, ha? Dahan-dahan lang. Ma'am, nakikiusap po ako. Kahit saglit lang po. Masilip ko lang po sila. Hindi ko po sila kakausapin. Basta po makita ko lang. Yun nga eh. Wala talaga sa akin ang mga anak mo. Ano pong ibig niya sabihin? Meron na po silang kanya-kanyang pamilya? Hindi sila lumaki sa akin. Kaya mo yan. Ayan. May doctor's license po ba talaga kayo, Mami? Mali po yung pagdidisiplina niyo sa kanya. Doktor po ba talaga kayo? Nagagawa mo na, Mookie. Nandito lang ako, ha? Nagagawa mo na, Mookie.
Ayan. Di ba sabi niyo kay Virgie, gusto niyo magkaroon ng anak? Mag-aampon kayo kasi hindi kayo magkaanak. Oo, pero nagka-problema ako eh. Hindi ko pala sila kayang alagaan. Kaya gusto kitang hanapin para ibalik sa yung mga bata. Eh, yung kaibigan ko, sabi niya, meron siya kakilala na gustong mag-ampon. Doon dinala ang mga bata. Kaya hindi ko alam kung nasaan, hindi ko alam kung sino, anong pangalan, wala akong alam. Yung pong kaibigan niyo, nasaan po yun? Yung kaibigan ko, wala na. Patay na. Kaya wala ako talagang alam kung nasaan ang mga anak mo. Hanggang wala. Olive! Let me go, Astrid! Hindi pa ako tapos kina Emma at Mookie. Gagantihan ko pa sila. Olive! That's enough! I knew it! Sinasabi ko na nga ba, traitor yung Emma na yan eh. I should have never allowed that scheming Emma na makakapasok sa pamamahay ko. Pati si Mookie natututo ng magsinungaling sa akin. Astrid, pinagkakaisahan nila ako! Olive, hindi ka makakapag-isip ng maayos if you don't calm down. You know I hate being betrayed, right? Olive, hayaan mo na sila. Nagpunta ka ba dito para pigilin ako sa mga plano ko? In the first place, why am I even talking to you? Di ba pinatalsik na kita sa trabaho? Sa buhay ko? Then leave me alone and let me deal with my own business. No, Olive. Hindi ko na uulitin yung ginawa ko noon. Umalis ka na, sabi. Olive, you're right. I won't survive without you. Ang tanga-tanga ko na kinalaban kita. Whatever your plans are, kung anong gusto mong gawin, hindi na kita pakikialaman. Patawarin mo lang ako. Even if those plans include Emma and Mookie in it? Olive Caparas, Artemis Pharmacy owner. About Olive Caparas. Meet Olive Caparas, the owner of Artemis Pharmacy, a well-known health establishment. With her leadership, the pharmacy has become a trusted name in providing healthcare solution. Ano ba talagang balak mo? Bakit interesado ka dito kay Olive Caparas? May gusto lang kasi akong malaman tungkol sa kanya eh, kaya sige pa, baka meron pa tayong makita dyan. Sige. Diba sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang nangingialam kay Madam? Eh, Nay, gusto ko lang po sana makatulong kay Mookie. Lagi ka na lang, Mookie! Uy! Uy! Ay! Ako! Anong baligaya? Wala ka naman yan! Laptakin mo! Laptakin mo! Akin na! Ay! Hindi pa kaya naman yan si Mookie! Laptakin mo, Mookie! Ano? Naman eh. Ginagamit to ng anak ko pang online class. Hindi pa nga ito bayad. Mamamarder pa! Inaano ka ba? Eh, visit kasi itong si Ewa eh! Wala nang ginawa kundi makialam ng buhay na may buhay. Ano ba kasi problema mo, Nay? Bakit palagi mo nalang nakikita yung mga ginagawa ko kay Mookie? May nanay yon. Kung ano ang gustong gawin sa kanya ng nanay niya, wala kang pakialam. Kasi hindi ikaw ang nanay, si Madam. Huwag mo isipin na may anak ka pa dahil yung anak mo matagal nang patay. Sumusobra na kayo, Nay, ha? Palibasa wala kang pakialam kung sakta ni Ma'am Olive si Mookie dahil ganyan ka! Totoo na! Ako na lang laging mali? Ako? Bakit totoo naman, di ba? Nung sinabitan ako ng medalya noon, umattend ka nga. Lango ka naman sa alak. Ginawa mo ko katatawanan. Tumigil ka. Nung 9 years old ako, namasukan ako doon sa karinderya na tagahugas ng plato para may uwi ako kahit lugaw lang kasi wala tayong malapit. Nay, bata pa lang ako, tinuruan ko na yung sarili kong maging matapang.
Kasi palagi kang wala sa tabi ko. Dahil wala akong maaasahan sa'yo, dahil wala kang kwentang ina, wala kang puso. Kung wala akong puso, hindi ako masasaktan ng ganito ngayon kasi hindi ko nahanap mga kapatid mo! Ano sabi niya, Nay? Kapatid? May kapatid ako? Wala siya? Nay! Nay, sumagot kayo! May kapatid ako! Nay, nasaan yung mga kapatid ko? Wala na. Pinamigay ko na sila. Ano kapalit? Pera? Pang-ino mo? Ha? Pang-sugal? Hindi! May sakit yung isa eh. Hindi ko kayang pagamot. Hindi ko kaya. Dahil ayaw mo mahirapan, di ba? Ayaw mo mahirapan para sa mga anak mo. Kaya pati si Bibi Kayla gusto mo pamigay ko din. Hindi ganun yun. Hindi mo ako naiintindihan. Nay, ang linaw! Hindi mo sila mahal. Kasi kung talagang mahal mo sila, dapat hindi mo sila sinukuan. Dapat pinaglaban mo sila. Dahil ganun yung nanay. Dapat pinaprotektahan mo. Tama na! Alam mo ba yung sinasabi ko noon nung bata pa ako pag nasasaktan ako? Diyan na meron akong kapatid. Natutulong sa akin. Pero meron pala. Ha? Pero pinamigay mo na parang basura. Alam mo, wala kang pinagkaiba kay Ma'am Olive. Wala kang kwentang ina! Ligaya! 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 Okay ka na ba? Nakita mo ba si Emma at si Moki kanina? They seem very, very close. Never ko pang nakitang ngumiti ng ganun si Moki pag ako yung kasama niya. Baka mabait lang talaga si Emma sa mga bata. At alam mo kung bakit? Dahil namatayan siya ng anak. Kaya ngayon, she's slowly turning my daughter against me. Dahil gusto niyang agawin sa akin ang anak ko. Olive, nag-overthink ka lang. No. Nung gabi na may narinig akong nag-ring na cellphone, alam ko si Emma yun. Pareho silang nasa storage room. Tinatraitor nila ako. Siguro, kung ano-anong mga kasinungalingan yung sinasabi niya kay Moki. Nilalaso niya yung utak ng anak ko para magalit siya sa akin. Ginagawa na yun para makuha na yung loob ni Moki, para maagaw na sa akin yung anak ko. Olive, please don't jump into any conclusion. Mabuti na lang pala. Pinigilan mo ko kanina. Because it's not enough na basta ko na lang palayasin at saktan si Emma. Ano ibig mo sabihin? She needs to understand the consequence ng pangtatraitor niya. Grabe. Bumimik lang ako kanina. Nagpasabog naman to si Ligaya sa afternoon prime. Pwede ba, Wiro?
tumigil ka na muna siguro. Nakita mo namang problemado itong si Ligaya eh. Masisisi niyo ba ako? Walang-wala ako nun eh. Hirap na hirap ako. Wala akong maraketan. Ano, hihintayin ko na lang madedo yung anak ko kasi wala akong pambili ng gamot? Ganun ba yun? Teka. Tama na yan, Liz. Masing ka na, Ligaya. Pag nakikita ko may sakit sa mga anak ko, nadudurog ang puso ko eh. Sino ba namang ina hindi madudurog ang puso? Yes, Emma. Wala naman yung alam sa paghihirap ko eh. Kaya hindi niya ako maiintindihan. Di ba gusto ko lang mapabuti yung mga anak ko? Kaya ako ginawa yun. Masama ba yun? Ha? Kutsi? Wiro? Masama ba yun? So, sumagot naman kayo. Nabumukha akong tanga dito. Kaya nakausap ko yung tatatlo lang tayo dito eh. Ito na. Okay. Sige. Dahil dyan, uminom tayo. Oo, sige, dali. Oo, inom tayo. Oo. Hindi tayo titigil. Oo, magwawalwalan tayo hanggang bukas. Walang uuwi naglalakad. Dapat gumagapang, ha? Walwalan to. Inom. O, tagay mo. Tagay tayo. Bottoms up, ha? Di ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa ni nanay na ipamigay yung mga kapatid ko. Emma, baka siguro may dahilan si nanay kung bakit niya pinamigay yung mga kapatid mo. Ba't ganun, Dan? Si nanay, may anak, pero pinamigay niya. Si Ma'am Olive, may anak din siya, pero pinahihirapan naman niya. Swerte-swerte nila. Bakit ako? Ako na gusto kong magkaanak. Ako na gusto kong mag-alaga. Bakit ako pinagdadamutan? Emma, dahil iba ka sa kanila. Iba ka. Napaayos ko na tong necklace mo. Next time, make sure na iniingatan mo yung mga binibigay ko sa'yo. That's very expensive. Opo, Mami. Mami, para saan po yung mga medications na yan? Pangpagaling po ba yan para sa mga binti ko? No. Ouch, Mami. This one, itetest ko lang yung katawan mo kung allergic ka ba sa medication na to. Bagong meds po ulit, Mami. I have a feeling kasi na may tinatago ka sa akin. Hold still. I need to find your vein. Alam mo ba na ang pagsisinungaling para sa akin, para siyang isang malalang sakit. Para siyang cancer. Kaya, sa susunod na magsisinungaling ka sa akin, may consequence. New medication.
Nay, kaaminin ko po, masama po talaga yung loob ko sa inyo. Pero siguro, tama si Danilo. Baka meron po kayong mabigat na dahilan kaya napamigay niyo po yung mga kapatid ko. Pero bakit, Nay? Paano niyo po nagawang mawalay sa kanila? Buntis pa lang ako sa'yo noon. Nang mamatay ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung mga kapatid mo. Para sa isang ina, wala na masasakit pa sa makitang nahihirapan ng anak niya. Nak, huwag ka munang bibigit, Nak. Nak, ito na ako. Ano ho, Dok? May malubhang sakit sa baga yung anak ko? Oo, Mrs. Bronchopulmonary dysplasia o BPD ang tawag dito. Makakasurvive naman ho ang bata sa ngayon. Pero babalik pa rin ang mga symptoms at posibleng manganib pa ulit ang buhay niya hanggat hindi pa siya lubusang nagagamot. Diyos ko. Diyos ko. Ito muna naman akong pera pantustos sa pagkasa sa pagpapagamot sa anak ko. Dok, paano na? Dok, ayoko namang mawala yung mga anak ko. Dok, yung anak ko. Gusto ni Ma'am Alice, pati isang kapatid mo ang punindi. Hindi na ako nakapag-isip nun. Basta ang gusto ko lang, gumaling na kaagad yung kapatid mo. Alam niyo po, Nay, kung nasan po sila ngayon? Sinubukan kong hanapin sila. Pinilit ko. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nasaan sila. Matatanggap ko kung magagalit ka sa akin. Inisip ko lang naman yung kapakanan ng mga kapatid mo eh. Patawarin mo ako, Emma. Ano to? Bubusugin mo ako bago bitayin? Nay naman, kung anong iniisip niyo. Alam ko naman eh. Di na rin maganda tingin mo sa akin. Nay, kwento po sa akin ni Emma kung bakit niyo sila pinamigay. Nay, naiintindihan ko po kayo, Nay. Bait-baitan acting? Di mo alam maging ina. Di mo ako maintindihan. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Nakakita ka na ba ng ahas, Emma? Ho? Nakakita ka na ba ng ahas? Oo. Kamukha mo ba? Oh, come on, Emma. I'm just kidding. Where's your sense of humor? Huwag ka mag-alala. Wala kang kamukhang ahas. Because you outshine them all. Dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamagaling.
Ma'am, pwede na po ba akong umuwi? Tapos na po kasi yung mga labada ko. Actually, Emma, I have a special task for you. Napansin ko kasi na madumi na yung storage room. Kaya kung okay lang sa'yo, pwede bang pakilinis mo? Baka kasi meron ng unwelcome guest na isang ahas na tumitira na pala doon. At wala akong kamalay-malay. Mami? Bakit po? Nothing. Nasaan yung necklace ko? Hello, Astrid. Handa ka na bang bumawi sa akin? Good. Then alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Napunta dito. Ay, Ma'am Astrid, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit po may mga dala po kayong polis? Halika na kuya, pumasok tayo. Bilisan niyo. Sandali lang kuya. Ma'am, sandali lang po ma'am. Alam po ba ito ni Ma'am Olive, ma'am? Ma'am! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ninanakawan mo kami. Ma'am, hindi po. Sir, hulihin niyo yung babaeng yan. Yan yung babaeng nanloob sa amin ng isang gabi. At ngayon, huling-huli, pinagnanakawan na naman niya kami. Huli ka na sa akto, Emma! Sir, pinapunta lang ako ni Ma'am dito para maglinis tapos nakita ko lang ito. Babalik ko po ito sa inyo. Ang sabi ko, linisin. Hindi limasin. Eh, malay ko bang makati pala yung mga kamay mo? Ma'am, alam niyo po hindi totoo yan. Ultimong barya nakikita ko sa labada, binabalik ko po kay Flor. Malamang pinlano mo ang lahat ng yun para makuha mo ang tiwala namin. Sa tingin mo, naka-jackpot ka? Hindi mo ako maloloko, Emma. Ma'am, hindi kita magagawang lokohin. Sir, maniwala po kayo, hindi po ako nanloloko ng tao. Ate Flor? May nangyayari po ba sa loob? Sandali, pakinggan natin. Boses pa ni Nay Emma yun? Oo nga, si Nay Emma. Ate Flor, bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito pala si Nay Emma? Kasi ayaw ipaalam sa'yo ng mami mo. Alam mo naman yun. Pwede bang tulungan mo ko? Favor naman, oh, please. Dalhin mo ko kay Nay Emma. Okay, ayan.
ka na naman. Alam mo naman, di ba na hindi pwede? Ang bilin sa akin ng mami mo, dito ka lang at hindi ka dadalhin kung nasan si Emma. Eh, ako mapapagalitan yan. Gusto ko lang malaman kung ano po talaga nangyayari sa loob. Baka po mamaya kung ano na pong ginawa sa kanya ni Mami. Marangal po ako nagtatrabaho, hindi po ako magpapasira para lang sa kwintas na to. Binili ko tong kwintas na to para iregalo sa anak ko. Tapos nanakawin mo lang? Para saan? Para ipakain sa pamilya mo? Ma'am, oo, mahirap lang kami pero hindi ko kayang kumain na galing sa nakaw. Sir, kahit tanungin niyo po yung kasamahan ko, si Flor, tsaka yung anak, si Muki po. Magsasabi po sila sa inyo ng totoo. Don't you dare drag my daughter into this! Sir, kahit tanungin niyo pa po yung mga naging amo ko, sir. Wala po akong krimen na nagawa, sir. Kahit ano po, sir, tanungin niyo po. Parang awa niyo na. Flor, sige na. Bilhin mo na ako kayo. Ano ba yan? Ano ba? Ano ba ginagawa mo? Gusto mo ba talaga masisanti ako? Tigas-tigas ang ulo mo. Eh, hindi naman po gagawin yun ni Mami. Alam ko pong kailangan ka niya dito sa bahay. Basta, makinig ka na lang. Flor? O, yan na tumala. Flor! Huwag na ako. Dito ka lang, ha? Huwag ka maingay. Diyan ka lang. Ma'am? Hindi niyo pa ba dadamputin yan? O kailangan ko pang tawagan si Colonel Albert Magno? Ma'am, sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Doon na lang kayo magbigay ng statement. Punin niyo na yan. Sir, wala po akong kasalanan, sir. Wala naman po akong ginagawa masama sa inyo, ha? Bakit niyo po ako ginaganito dahil po ba napalapit ako sa anak niyo? You did this to yourself, Emma. Damputin niyo na yan. Sige na. Ma'am! Sir, wala po akong ninanakaw, sir! Ma'am! Ma'am! Sir, ano ba? Ma'am! Ate Emma! Ate Emma! Moki! Mami, what's happening? Bakit Ang anak ko, tatayin niyo na yung babae niyan. si Ate Emma? Ate Emma! Mami, what's happening? Okay! Ate Emma! Sige na, tangayin niyo na yan. Ate Emma! Wala na. Ate Emma! Pwede na yan. Ate Emma! Ate Emma! Yes? May hinihintay pa ba kayo? Mami, bakit po nila dinala si Ate Emma? Ano po bang ginawa niyang kasalanan? That Emma stole your necklace. Po? Nagkukunwari siyang nanay-nanayan mo. Pero ang totoo pala, ang plano niya ay pagnakawan tayo. Mami, alam niyo po hindi po magagawa yun ni Ate Emma. Nagkakamali lang po kayo. So are you calling me a liar? No po, Mami. You are not a liar. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko pumunta sa presido dahil sisiguraduhin kong mabubulok ang babaeng yun sa kulungan. Mami, no. No, please, Mami. Wala naman pong ginawang kasalanan si Ate Emma. At bakit hindi? Hindi po ba kayo nagkikilti sa mga ginagawa niyo? You are ruining another person's life. Talaga ba, Moki? Mas kinakampihan mo pa ang labanderang yon kesa sa akin. I'm your mother. Sorry po, Mami. Sorry po.
You better be. Flor, ipasok mo na yan. Opo. Kauya ka. Oh, bakit ka nandito? Bawal ka dito. Sandali lang po ako, ate. At saka, wala na rin naman po mama niya eh. Baka bumalik agad yun. Shit, ito ka na. Umalis ka na. Gusto ko lang po talaga makausap si Mookie. Baka mapagalitan ako eh. Dan, gusto nila ako ikulong. Puntahan mo naman ako dito, please. Zane, basta ha, yung usapan natin ha. Sandali ka lang dito, bawal ka magtagal, okay? O siya, sige, maiwan ko na kayo. Doon muna ako sa loob, ha? Mookie, what's going on? Bakit inaresto si Ate Emma? Naiwan mo gamit mo. Sir, pakihalongkat nga yung gamit niyan. Baka may mga ibang ninakaw pa yan sa akin. Sa inyo ba talaga ito? Opo, sir. Check lang natin. May alam ka ba kung bakit inaresto si Ate Emma? Di magnanakaw si Emma. Di siya magnanakaw eh. Alam mo, nung one time, nahulog ko din yung kwintas ko. Binalik niya naman sa akin kagad. Kaya alam kong hindi siya magnanakaw. Yun naman pala eh. Bakit di mo sabihin niya sa mami mo? Kasi hindi naman niya ako pinapakinggan eh. Wala naman, puro dilata lang ito, ma. Mga groceries. Mga dalatang galing sa bahay ko. Kita mo nga naman. Binigyan na nga kita ng trabaho, nakuha mo pa akong nakawan. Ginawa mo pang grocery ang bahay ko. Sir, nagsisinungaling po siya. Hindi ko po kinuha yung mga yan. Eh, ikaw nagplanta ng mga yan eh. Pati nga yung kwentas dun sa kwarto. Alam mo, masama talaga yung kutob ko na baka sinadya ni Mami yun. Bakit naman niya gagawin yun? Kasi close kami ni Emma. Kasi gusto kaming paghiwalayan ni Mami. Alam mo, hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko eh. Pero, alam mo, sometimes wini-wish ko, si Emma na lang yung totoo kong nanay. Masama na ba akong anak nun? Of course not. Malamang yung kailangan mo sa mami mo, nakukuha mo kay Ate Emma. Yung love, yung affection, hindi mo naman ma-fake yun. Ilayo niyo nga sa akin yung babaeng yan. I'm ready to give my statement. Ma'am, relax lang po. Gusto ko malaman, seryoso ka ba talaga na magsampa ng demanda? Kasi, yung ganitong klaseng kaso, mauubos lang yung oras mo. Pero, kung papayag ka naman na aregluhin na lang ni Mrs., kailangan niya lang mong bayaran
ng 10 times ang halaga ng kwintas. Kahit na ibenta pa na yung kidney niya, hindi niya magagawang bayaran ang nilakaw niya sa akin. Alam mo, Zayn, nung inaalagaan ako ni Emma, siguro kaya kahit wala akong gamot, gumaling ako kagad. And maybe that's why Mommy takes it against her. Kahit wala namang ginagawang masama si Emma. Desidido na, hindi ako makikipag-areglo. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Magsasampa ako ng kaso para masigurado na wala na siyang mabibiktimang iba. Marami si Ma'am sa akin. Sir! Sir, sandali lang. Sir, nagsasabi po ako ng totoo. Sir, ako po yung biktima dito. Maniwala naman po kayo, sir! Wala po akong tinakaw. Wala po ako tinakaw na kwintas. Wala po ako tinakaw ng mga grocery niyan. Hindi ko po yung kinuha, ma'am. Oli, magsabi ka naman ng totoo. Alam mo naman kung ano yung totoo. Wala po akong kinuha. Attorney Mateo, siguraduhin mong mapafile mo ang kaso within 24 hours. Spare no cost in expediting it. Nakausap ko na rin si Judge Yumoy. Hinihintay ka na ng secretary niya sa Fiscal's office. Do it now. Ma'am, kausapin ko lang po yung anak ko, Emma Joseco. Sige ho. Salamat po. Emma. Emma. Nay. Nay, bakit pa nalaman? Pinawagan ako ng asawa mo. Anak ng toko naman, Emma. Ano na naman ito? Papabalik mo lang sa trabaho nga. Nakita mo naman, di ba? Naglumuhod ako sa olive na yon para makabalik ka sa trabaho mo. Umiyak ako, nagmakaawa ako. Tapos ito na naman. Eh, sana naman alamin niyo muna kung ano yung totoong nangyari. Pinagbintangan po akong nagnakaw. Abay, sira, ulo pa na yun eh. Ano? Dahil naiinggit siya sa'yo, kasi yung anak niya gustong-gusto ka, i-frame up ka ng ganyan? Hindi tama yun. Ma'am, baka naman po pwede niyang tulungan yung anak ko. Hindi po magnanakaw ang anak ko, ma'am. Wala ko kami kinakampihan dito, Mrs. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin dito. Ma'am naman, please. Emma! Po. Nay! Emma! Ikaw naman ang bahala kay Emma. Nay, saan ka pupunta? Kung kaya ko lang talagang magbigay ng statement sa mga pulis, gagawin ko eh. Nasabihin ko sa kanilang lahat na wala naman talagang kasalanan si Emma, na inosente siya. I have an idea. Baka pwede kita tulungan. Dan, hindi ko gusto itong nangyari, Emma, nandito na ako. Ilalabas kita dito, promise. Gagawa ko ng paraan. Makalabas ka lang dito. Sorry. Oh, bakit ka nagsusorry? Hindi ka dapat mag-sorry. Alam ko wala ka namang kasalanan dito eh. Nadadamay ka dito sa problema ko eh. Emma, problema natin to. Mag-asawa tayong dalawa. Lalabanan natin yung olive na yan. Ano? Madaming pera si Ma'am Olive. Marami siyang pambayad sa abogado, ma-impluensya. Maraming koneksyon. Paano naman tayo mananalo doon? Basta, gagawa ko ng paraan. Sana lang patas ang laban pero hindi. Palagi na lang nananalo yung masama. Emma, huwag kang sumuko. Ano ba? Ha? Gagawa ko ng paraan. Lalabas kita dito.
paglalaban ko ang totoo. Kung meron man akong pinanghahawakan dito, Emma, ikaw yun. Tigil! Tigil! Mag-usap tayo. Bakit sinetap mo yan ako? Ay, tumigil ka! Bumaba ka dyan! Ilabas mo ang tapang mo! Ano? Papatayin mo ko? Ginagawa nitong babaeng to. Ma'am, umalis na lang po kayo. Eh, di kinakausap ko to. May atraso sa akin to eh. It's okay. I can handle this. Madam. Ano bang kailangan mo? Huhututan mo na naman ba ako? Alam mo kung bakit ako nandito. Walang kasalanan yung anak ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Iurong mo na yung kaso. At bakit ko naman gagawin? Hindi magnanakaw ang anak ko. Ako nagsasabi sa'yo, hindi siya magnanakaw. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ikaw na mukhang pera. Clearly, may pinagmanahan ng anak mong si Emma. Hindi, madam. Hindi ganun si Emma. Ako na nagsasabi sa'yo, kaya nakikiusap ako sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ali! Ano ba? Walang hiya ka! Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ano pong nangyari? O di ayun. Nagpakita na si Emma ng totoong kulay niya. Nang dahil lang sa isang kwintas. Ngayon naman, dapat di na po kasi kayo nagpunta dun sa Olive. Ayan, nasaktan po tuloy kayo. Wala ka naman tumunganga ako dito. O nga pala, pupuntahan ko yung kasama ko sa trabaho, Simon. May kakilala po siyang abogado. Yun, makatulong sa atin. Asa pa tayo? Ang korte, nakakampi sa mayayaman. Kahit pagsabi sa Emma ng totoo, sa kasinungalingan ng Oli pa rin na yun, sila maniniwala. Dapat mag-report tayo sa radyo. Ayoko po mapabalita tayo sa radyo. Bakit ka mahihiya? Wala kang sala. Kapag na-ere ang versyon ng kwento mo, baka walang sala ka. Malilinis ang pangalan mo. Nadadamay naman po si Mookie. Si Doktora Olive yung kalaban natin. Hindi naman yung bata. Ayaw ko naman matungisan yung pangalan at dignidad ng bata. Naawa ka sa isang bagay na hindi pa nangyayari, Emma. Pero ikaw itong nandito nakakulong, hindi ka naawa sa sarili mo. Dan, wag na natin pagtalunan to, pwede. Napipikon na kasi ako dito sa sitwasyon eh. Pero hindi sa'yo. Alam ko naman eh, nag-aalala ka lang sa akin. Sige na. Babalitaan na lang kita kapag nakausap ko na yung abogado. Mauna na muna ako, Nay. Nay, kayo po. Baka gusto niyo na rin pong mauna. Baka gumabi na eh. May na po kayo, dalhin niyo na lang po itong pagkain. Dito ako matutulog. Maklalatag ako dito. Nay! Wag na, Nay. Hindi po komportable matulog dyan. Mas okay po sa bahay. Sa palagay mo, makakatulog ako na mahimbing sa bahay, samantalang alam ko na nandito ka. Nawala na sa akin ang kambal ko. Hindi ako papayag na ganun din ang mangyari sa'yo. Kambal po yung kapatid ko, Nay? Mami, hindi po mapagsamantalang tao si Ate Emma. Pwede ba, Mookie? Huwag mo nang pinagtatanggol ang babaeng yon. Wala lang po. Nagtataka lang po kasi ako paano po napunta yung necklace ko dun sa dark room eh.
Are you trying to insinuate something? Alam ko pong hindi po ganong klaseng tao si Ate Emma. Unless she was framed up. Kailangan kong maging matapang, maging matatag. Kailangan kong ibangon yung sarili ko. Na kahit mahirap, kahit masakit, hindi ako susuko. Flor, nawawala si Mookie! Ha? Tumawag ka sa kwarta! Bilis! Nay! Mookie! Hindi kaya nagpunta siya kila Emma. Kunin mo yung cellphone ko, pati susi ng kotse ko. Bilis! Nasa kwarto! Dalihan mo! Anak, nakakalakad ka na mag-isa. Tayo po yung inspirasyon ko, Nay. Ang miracle worker sa buhay ko. Hayop ka, Emma. Hindi mo basta-bastang makukuha sa akin ang anak ko.